Amen. Praise the Lord. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Sa pangalan po ng ating Panginoong Jesucristo, ang ating pong mapalad na pag-asa ayon po sa aklat ng Titus chapter 2 verse 13. Sa pagkakataon pong ito, tayo po ngayon ay makapagbabahagi o magbabahagi po ng salita ng Panginoon sa pamamagitan ng ating pong programa, ang ating pong Bible online broadcast. Sa pamamagitan po ng inyong lingkod, ako po si Pastor Albert Alo, na sa biyaya po ng Panginoon ay makapagbabahagi po sa inyo ng banal na salita ng ating pong Panginoong Jesucristo. Amen. Sa pagkakataon pong ito, tayo po ngayon ay patuloy na mag-aaral at ng salita ng ating pong Panginoon na siya pong pinagmumula ng ating pong pag-asa at kaaliwan sa ating pong mga buhay. At siya rin po nagbibigay sa ating pong mga ikatututo, sa ating pong mga pamamaraan ng pamumuhay. Ayon po yan sa aklat ng Roma chapter 15 verse 4, sapagkat sabi po ng ating Apostol Pablo, sapagkat ang anumang mga bagay na isinulat ng una ay nangasulat dahil sa ating ikatututo, upang sa pamamagitan ng pagtitiis at pag-aliw ng mga kasulatan ay magkaroon po tayo ng pag-asa. Amen. Sa pagkakataon po ito, ang ating pag-uusapan ngayon ay ang kahalagahan ng salita ng ating pong Panginoon o ng Biblia o ng tinatawag po mga kapatid na Gospel. Amen. Ang kahalagahan po nito sa ating pong mga buhay ay po kay Apostol Pablo na tinawag po ng ating pong Panginoong Jesucristo na makapaglingkod sa Kanya. Amen. Sabi po niya, ang kasulatan daw po mga kapatid ay nangasulat sa ating pong ikatututo. Marami pong bagay na matututunan tayo sa banal na salita ng ating pong Panginoon. Kung paano humarap sa mga pagsubok at kung paano po mamuhay ng matuwid na ayon sa kalooban ng ating pong Panginoon. Amen. At kung paano po tayo mabubuhay na ayon po sa paraan na nais ng ating pong Panginoon. At marami pa pong bagay na matututunan tayo sa salita ng ating pong Panginoon na maghahatid po sa atin sa matuwid na paraan ng pamumuhay. Amen. Gayon din po sa salita ng Diyos, masusumpungan po natin dyan yung kaaliwan. Sa kabila ng maraming kalungkutan, sa kabila ng maraming pagkabigo o anuman po yung ating nararanasan, ay sa salita po ng ating pong Panginoon, mapapansin po natin na kung tayo po mag-aaral nito ay mapapansin po natin na may marami pa palang tao na dumaranas ng higit sa ating pong pinagdaraanan. Kaya ibig sabihin po yung salita ng Diyos na ating pong pag-aaralan ay nakapaghahatid po sa atin ng pag-aliw. Amen. Ibig sabihin po ito po ay mabuti at nakatutulong sa atin pong buhay habang tayo po nandito sa lupa. At isa pong pang mga bagay na nasabi po ni Apostol Pablo ay ang pagkakaroon ng pag-asa. Ibig sabihin, dumarating man po yung panahon na pinanghihinaan tayo, ngunit dahil po sa salita ng Diyos ay nagkakaroon po tayo ng kagalakan na humarap sa anuman pong ating pong pinagdaraan. May pag-asa po sa buhay. Amen. Ayon po sa salita ng ating pong Panginoon. Ayon po yan kay Apostol Pablo. Na siya rin po nating pinaniniwalaan na ayon po sa salita ng ating pong Panginoon. At amen. At mula pa po sa salita ng Diyos, sa aklat po ng ikalawang Timothy, chapter 3, verse 15 to 16, sabi po ng banal na kasulatan, at mula pa sa pagkasanggulang at iyong nalalaman ang banal na kasulatan ay makapagpapadunong sa iyo sa ikaliligtas sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, at ang lahat ng kasulatan, verse 16, ay kinasiyahan ng Diyos na mapapakinabangan din naman sa pagtuturo at pagsansala, pagsaway sa ikatututo na nasa katwiran. Unang bagay po mga kapatid, ayon din po kay Apostol Pablo, itinuro niya kay Timothy na mula pa daw po sa pagkabata. Amen. Ibig sabihin mula pa dun sa pagiging sanggol na yung salita ng Panginoon ay inilagay ng ating pong Panginoon sa ating mga puso. At amen, dahil na po dun yung kasulatan, alam po natin na sabi po ni Apostol Pablo ay makapagbibigay sa atin ng dunong sa ikaliligtas. At marami pong bagay. Sa panahon po natin ngayon, marami tayo dapat na maligtas sa mga bagay na pangit na mga pangyayari o sa mga bagay mga kapatid na hindi kalooban ng ating pong Panginoon, at maligtas tayo sa mga kapahamakan at lalong higit po dun sa kapahamakan na pangwalang hanggan. Ako yan po yung maganda po nating pag-usapan sa mga pagsusunod pa nating mga pag-aaral ng salita po ng ating pong Panginoon. Sabi diyan, ang salita po ng Panginoon ay nakapagpapadunong sa atin sa ikaliligtas. Amen. At sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Amen. Dito rin po tayo lumalago
ng pananampalataya sa atin pong Panginoong Jesucristo dahil po sa salita ng atin pong Panginoon. At sabi pa po niya sa verse 16, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos na atin pong mapapakinabangan sa pagtuturo. Amen? Ibig sabihin sa pagtuturo sa atin pong mga anak, sa atin pong mga kaibigan, sa atin pong mga nag-aaral, yung salita ng atin pong Panginoon, ito po ay napatunayang totoo, matuwid, katanggap-tanggap sa atin pong mga mag-aaral, maging sa atin pong mga kapatid at na napatunayan po natin na ito po ay napakinabangan na may kapangyarihang magpabago ng atin pong buhay. Sapagkat yung salita po ng Panginoon o atin pong pag-aaral na yan po ay buhay. Kami po naklat ng Hebreo chapter 4 verse 12, ang salita ng Panginoon ay buhay at matalas kaysa alinmang tabak na magkabilay talim. Sabi po ng banal na salita ng atin pong Panginoon, sabi ni Apostol Pablo, ibig sabihin ng salita po ng atin pong Panginoon ay buhay. Napatunayan po natin yan sa maraming panahon na dumating, magmula pa ng paglikha hanggang sa katapusan ng mundo, yung salita po ng Panginoon ang nagsasabi po ng buong katotohanan. Kaya praise the Lord sa pagkakataon pong ito. At isa pa pong bagay na napakahalaga po yung salita ng Panginoon, sabi po ng ito naman, sa aklat ng Lumang Tipan, sabi po mga kapatid, kaibigan, at mga minamahal po nating mga kapatid sa pananampalataya at sa mga maaari makapakinig ng pangangaral na ito, alam po natin ngayon na mahalaga yung salita ng Panginoon sa kabila ng maraming bagay na umaagaw ng pansin po sa atin. Nais po natin bigyan ng diin sa pangangaral na ito na mahalaga pa rin po na magbigay tayo ng panahon sa pag-aaral ng salita ng Panginoon ng higit sa mga bagay na binibigay ng mundong ito. Ibig sabihin, marami po nagtuturo ng kung paano po tayo magiging successful sa buhay. Hindi po masama yun. Pero higit sa lahat, alam po natin, yung totoong success, ito yung maganda, nagmumula po sa salita ng ating pong Panginoon. Ito po yung nangako na magbibigay sa atin ng mabuting pagtatagumpay, hindi po sa mundong ito. Sa mundong ito may ipapangako po sa atin na success. Ibig sabihin, pagkakaroon ng magandang bahay, pagkakaroon ng maraming sasakyan, pagkakaroon ng malawak na lupain, amen, pagkakaroon ng maraming ari-arian. Ibig sabihin, tayo po may tinatawag nating successful sa buhay, na achieve mo yung lahat ng pangarap mo. Ibig sabihin po niya, nandun po tayo sa tinatawag na good success. Nandun po tayo sa tinatawag na success. Pero alam niyo po ba yung pangako ng Panginoon kapag ang tao ay nagbigay ng pagpapahalaga sa salita ng atin pong Panginoon? Ano po yung kanyang pinapangako na success sa atin pong buhay? Ito po sabi po na aklat ng Joshua chapter 1 verse 8. Ito po ay mismong salita ng Panginoon kay Josue. Sa panahon na nawala na si Moses, mayroon po siyang binigay na instruction kay Josue kung paano po siya magtatagumpay sa buhay o sa laban ng buhay. Sabi po na aklat ng Josue chapter 1 verse 8, ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig, kundi iyong pagbulayan araw at gabi upang iyong masunod na gawin ng ayon sa lahat ng nasusulat dito, sapagkat kung magkagayon, iyong pagiginhawain ng iyong lakad, at kung magkagayon, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Amen, isang napakagandang talata na binigay po sa atin ng Panginoon at kay Josue. Sa pagkakataon pong ito, sabi daw, huwag po nating kaliligtaang basahin ang aklat na yaon. Sabi daw, huwag mahihiwalay sa atin pong mga bibig o sa ating mga labi. Ibig sabihin, nagbibigay po tayo ng panahon sa pagbabasa, sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. Sabi po doon, kundi iyong pagbulayan. Ibig sabihin, pag pinapubulayan sa panahon na nagme-meditate po tayo ng salita ng ating pong Panginoon, doon po natin yung nauunawaan ng lubos. Sabi po doon, hindi lang araw, ibig sabihin maging sa panahon na tayo po'y matutulog. Ay may sabi po dyan, dapat napagbulayan po natin yung salita ng ating pong Panginoon. Sabi po dyan, upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat ng nasusulat dito. Ibig sabihin, pag ating pong napagbulayan, ating nabasa yung salita ng ating pong Panginoon, saka lamang po ito natin masusunod ng tama at ayon po sa kalooban ng ating pong Panginoon. So ngayon, pag nasunod natin yung salita ng Panginoon, anong idudulot at anong ibubunga nito sa ating pong mga buhay? Sabi po ng Panginoon, kung maggagayoy iyong pagiginawahin ng iyong mga lakad. Tayo po maraming plano sa buhay. Tayo maraming pangarap. Tayo may gusto may mga marating sa buhay. Pero sabi ng Panginoon, hindi lahat ng lakad, hindi lahat ng tinatahak po natin may kaginhawahan.
Pero kapag yung salita ng Panginoon ay kasama natin sa ating pong mga landasin, sa ating mga plano, sa ating mga pinapangarap, sabi po ng Panginoong Jesucristo, sabi po dun, pagiginawahin ang ating mga lakad. Isa yung napakagandang pangako ng Diyos. Nasa panahon po natin ngayon, yung kaginawahan sa ating pong mga plano, sa ating pong buhay, sa ating mga lakad, magiging masaya ka, magiging, ibig sabihin ay prosperous yung lakad mo, magiging ayon sa kalooban ng Panginoon yung lalakarin mo kapag mayroong salita ng Diyos na nasa ating pong buhay. Ay may sabi pa po dyan, kung magkagayon, magtatamo ka ng mabuting kawakasan. Sa English po mga kapatid, you shall have a good success. Ito po yung sinasabi ko kanina. Magkaiba po yung tinatawag na success sa good success. Ang success ay nakakamit po natin yung lahat ng gusto natin. Katulad po yung sinabi ko kanina, subalit yung good success ay iba po siya sa success. Ang success ay masasabi po natin nakamtan mo yung lahat ng bagay sa mundong ito. Success po yun. Pero kung ang buhay po nating spiritual ay kung mapapahamak naman yung ating kaluluwa, may success ka nga. Pero hindi po natin nakuha yung good success. Sabi po ng Biblia, mga kapatid, na parito ang Panginoon upang magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasaya-saya. May sabi po ng banal na salita ng ating pong Panginoon, naparito siya upang magkaroon tayo ng buhay na ganap at kasaya-saya. Ibig sabihin po, ang pagpapala ng Panginoon na hindi lang ukol sa lupa, maging sa buhay na walang hanggan, maging sa darating po mga kapatid. Sabi po dyan ng ating pong Panginoon, yung good success para sa atin po mga kapatid, ito po ay makakamta natin kapag ang buhay natin ay naaayon sa salita ng ating pong Panginoon. Ibig sabihin, nakamtan mo yung mga bagay sa lupa, plus yung spiritual mong buhay, yung kaluluwa mo ay hindi mapapahamak o mahihiwalay sa Panginoon na pagdating po ng takdang araw. Ibig sabihin, ng good success, binalas ka ng Panginoon materially, financially, emotionally, physically, at spiritually. Ibig sabihin po mga kapatid, good success. Pero kung sa mundo po natin ngayon, ang buhay po nating spiritual ay wala sa kalooban ng Panginoon, tagumpay ka nga sa lahat. Ano sabi ng Biblia, makamtan mo man ang lahat ng bagay sa mundong ito. Sa mundong ito mga kapatid, sabi ng Panginoon, anong mapapala mo kung mapapahamak naman ang iyong kaluluwa? Useless yun mga kapatid. Ibig sabihin po ng Panginoon, ang good success, nagkamit ka ng mabuting bagay dito sa lupa. Plus, especially na isang napakalagang bagay na yung kaluluwa po natin ay hindi napahamak dun sa impyerno. Yan po yung sabi ng banal na kasulatan, nakamtan po natin yung lahat ng bagay sa mundong ito. Subalit kung wala naman yung kaluluwa natin na hindi makakapiling ng Diyos, walang saysay yung yaman, yung ari-arian, yung achievement na meron po tayo sa mundong ito. Yan po ibig sabihin po ng good success at success. Isa pa pong talata dito naman po sa aklat ng Awit, chapter 1 verse 1 to 3. Sabi po niya, David, mapalad ang tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo man sa daan ng makasalanan, ni nauupo man sa upuan ng manlilibak, kundi ang kaniyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon, na sa kautusan niya ay nagbubulay siya araw at gabi. Siya ay magiging isang parang punong kahoy na itinanim sa siping ng agos ng mga tubig, na nagbubunga sa kaniyang kapanahunan, at ang kaniyang dahon ay hindi malalanta, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Isang napakaganda talata, mga kapatid, ng Biblia. Nasabi po doon ay mapalad yung tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, ni tumatayo sa daan ng makasalanan, ni naupo man sa upuan ng manlilibak. Ito po yung sabi niya, kundi ang kaniyang kasiyahan, nasaan daw po? Sabi po ng Biblia, sabi ni David, nasa kautusan ng Panginoon. Ibig sabihin, pag ang puso natin, ang isip natin, ay hinahanap natin na yung salita ng Panginoon, ang ating pong maging kasiyahan, ang ating maging priority, at sabi po ni ni David na sa kautusan ng Panginoon na nagbubulay araw at gabi. Sabi po dito, siya daw po ay siya ay magiging isang parang punong kahoy na itinanim sa siping ng agos ng mga ilog. Ibig sabihin po, sabi po dyan, na nagbubunga sa kapanahunan, at ang kanyang dahon naman ay hindi malalanta, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Sabi po dyan, sino po yung
hinahalin tulad ni David o ng atin pong ng kasulatan patungkol po sa isang punong itinanim sa sipi ng agos ng mga ilog. Yun pong taong nagpapahalaga sa salita ng atin pong Panginoon, nagbubulay, nagbabasa at tumutupad ng salita ng Panginoon. Siya ay punong kahoy. Ibig sabihin na marami mang pagsubok ang dumating, marami man mga kabagabagan yung dumating, yung taong may salita ng Panginoon. Sabi po dyan, katulad ng puno na hindi matutuyuan, hindi mawawala ng pag-asa, hindi mawawala ng pananampalataya. Amen, magkakaroon siya ng pananaw na sabi po dun sa salita ng ating pong Panginoon. Sabi po dyan, siya'y magbubunga sa kapanahunan. May panahon ng pagpapala. May panahon ng gantimpala na mula sa atin pong Panginoon. Sabi po dyan, at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Ibig sabihin po kapag meron kang salita ng Panginoon sa inyong buhay o sa atin pong mga buhay, tayo po ngayon ay magkakaroon ng sabi po dito mga kapatid, tamang gagawin sa atin pong buhay. Ibig sabihin, guided tayo ng salita ng Panginoon. Ibig sabihin, sabi po doon, anumang kanyang gawin ay magiging maginhawa. Bakit po? Yung kanyang ginagawa ay naaayon doon sa salita ng atin pong Panginoon. Kapag ang ginagawa ng tao ay ayon po sa salita ng Panginoon, nagiging maginhawa ang kanyang buhay. Nagiging payapa ang kanyang isip, nagiging masaya ang kanyang puso, at siya nagiging nagagalak sa kanyang paraan ng pamumuhay. At sa papung talata, pagpatuloy po natin mga kapatid, sabi naman po mga kapatid sa aklat ng Juan chapter 5 verse 39, ito po yung huling talata na nais ko pong bigyan ng diin sa atin po mga kapatid sa kahalagahan ng salita ng Panginoon. Ito po yung pinaka higit sa lahat kung bakit po may kasulatan. Sabi po mga kapatid ng atin pong Panginoon, nasaliksikin ninyo, Juan chapter 5 verse 39, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan. Ang mga ito'y siyang nagpapatotoo patungkol sa akin. Dito po sa unang istansa, nasabi po ng Panginoong Jesucristo, saliksikin ang mga kasulatan. Alin pong kasulatan ang tinutukoy ng atin pong Panginoon? Ito po yung Biblia. Ang Biblia ang sinasabi ng Panginoon na kasulatan. Saliksikin po natin sapagkat sabi po dun sa mga yaon o sa mga nilalaman ng salita ng atin pong Panginoon ay meron kayong buhay na walang hanggan. Pag sinabing buhay na walang hanggan, wala ng kamatayan. Saan po natin masusumpungan yan? Dito po sa salita ng atin pong Panginoon. Sapagkat yung salita ng Panginoon ay mapanghahawakan po natin. Ito po ay totoo, naitala na sa langit magpakailanman. Sa mundo po ito mga kapatid, tayo po ay limitado. Limitado ang buhay natin, limitado ang kalakasan natin, limitado ang resources natin. At maging tayo po ay limitado, tayo po ay may hangganan. Ang buhay po ng tao, alam po natin, from 969 years old, naging 120, naging 70 to 80 years old, at sa panahon po natin ngayon, mas bumaba yung lifespan ng tao. Subalit, kung tayo magsasaliksik ng salita ng Panginoon, tandaan po natin na mayroong pangako ang Diyos na buhay na walang hanggan. Yung buhay na walang hanggan, sa panahon po natin, gusto po natin yan mangyari. Pero kung tayo po mga kapatid ay hindi magsasaliksik ng salita ng atin pong Panginoon, hindi po natin malalaman na mayroon palang magandang pangako ang Diyos sa buhay po natin. At yan po yung pangunahing kahalagahan ng salita ng atin pong Panginoon. Nawa sa pagkakataon pong ito tayo po may natutunan, tayo po ay nagkaroon ng pag-asa, tayo po ay naaliw. At sa loobin po ng Panginoon, nasa pagkakataon pong ito na sa mga susunod po nating pag-aaral, nawa po ay patuloy tayong sumubaybay sa atin pa pong mas malawak, mas malalim na ikatututo patungkol po sa salita ng ating pong Panginoon. At sa biyaya po niya, tayo po'y nagagalak na tayo po'y makapagbahagi ng salita ng Diyos sa ating pong kaibigan, mga kapatid sa pananampalataya, at sa mga nais pong patuloy na sumubaybay. Inyo pong lingkod ay handa pong magbahagi ng salita ng Panginoon. Amen. At sa pagkakataon pong ito, pansamantala po nating puputulin
yung pag-aaral po natin patungkol sa salita ng ating pong Panginoon at loobin po niya sa mga susunod pa po nating pagtatalakay ay marami pang bagay tayong maituro mga kapatid. Sa ngayon po pinag-aralan po natin ang kahalagahan ng salita ng ating pong Panginoon. Amen. At sa pagkakataon pong ito, binabalik po natin sa Diyos yung lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, pagdakila, pagluwalhati at ang pasasalamat sa ating pong Panginoong Jesucristo, ang ating pong the blessed hope, yung ating mapalad na pag-asa, walang iba kundi ang ating pong Panginoon. Sa ganang sarili natin, hindi po. Kaya sa pagkakataon pong ito, sa Kanya po yung dakilang pasasalamat. Amen. In Jesus' name, and God bless po sa atin lahat.